Pagkagising ko nga sa umaga ay nagkape na muna ako. At di ko nga mamalayan ang sarili ko, ang layo na pala ng tingin ko. Iniisip ko kasi kung anong iulam namin mamaya. At bago nga yan, itong si Butchukoy ay nagyaya pumunta ng tindahan. Ay nako, itong batang to ay sanay na sanay kahit wala namang pangbili. Kaya bigla na lang ako nagkakaroon ng utang sa tindahan. Minsan nga ay binibigay na lang ng libre itong kinukuha ni Butchukoy. Ay nahihiya na nga din ako kasi inaaraw-araw na lang nitong batang to. Kaya nagbabaon na din ako ng barya dito sa bulsa ko. Para pag napunta ng tindahan ay may pangbayad na ako. Pagka-uwi nga namin ay tinanim ko muna tong hiningi kong halaman sa ate ko. Nagwalis-walis din ako kasi panay hulog ng mga dahon. Habang naglilinis nga ako ay nakaisip na ako kung anong uulamin. Kako pagkatapos ko dito pupunta ako sa bahay ng mama at papa ko. Kasi doon ang maraming pagpipilian ng pwedeng ulaming mga gulay sa likod ng bahay. At least kahit papano ay makakatipid na din ako diretso. Kaya bago ako pumunta doon ay morning routine ko talaga na ibilad muna kada umaga yung anak ko. Mahalaga nga din na makapagbilad tayo kasi marami ang benepisyo nito. Simula tanghali hanggang maghapon kasi lagi lang kami nakakulong sa loob ng bahay. Hindi kami makalabas gawa ng sobrang init ng panahon. Pumunta na nga ako dito sa bahay ng magulang ko at ang napili ko munang kunin nga itong lubi-lubi. Kahit mga maliliit na talbos ay di ko talaga pinalampas. Nagpasama nga ako dito sa pamangkin ko dahil masyadong madamo na dito sa likod ng bahay. Hindi na nalilinisan dahil sobrang busy na ng mga farson. Pero kahit madamo ay maganda pa rin ditong tignan dahil sa sobrang greeny nitong kulay. Bukod sa maganda na ang paligid ay masarap din ang hangin. Naalala ko nga nung bata pa ako ay mahilig talaga akong umakyat dyan sa pili na yan. Nagtry nga rin ako mamulot ng mga hulog na pili at ayan, scam ang lola mo. Di charing, pero marami talaga ditong pili ng mga hulog. Lalo na yung sinasabi nilang tubuan. Ay para sa akin mas masarap talaga yon. Kaya pag nakakakita ko noon, kinukuha ko agad. Pinagtitilad ko na nga itong napulot ko. Pero kahit anong pilit ko na mabuo yung nasa loob ay hindi ko pa rin magawa. So ayan, tamang sungkit-sungkit na lang muna tayo. Binalot na nga ni mother itong mga kinuha naming lubi-lubi. Tapos yung tatay ko ay nagkudkud naman ng nyog dahil wala akong kudkuran sa bahay. Hiniram ko na nga rin diretso itong motor para hindi na ako mag-commute. Pag uwi ko ng bahay ay hinihanda ko na yung mga lulutuin. Ito nga sa Bicol ay isa talaga to sa hindi pwedeng mawala na iulam. Kusa din tong tumutubo kahit saan. Kaya pag pupunta ka talaga ng probinsya kahit saan pag dumaan ka sa gilid ng kalsada ay maraming mga lubi-lubi. Mas gusto ko talagang mag-ulam ng mga gulay kaysa sa mga karne. Dahil bukod sa mga masusustansya na ay laking tipid din talaga sa pangbili. Lalo kung may mga tanim ka sa bahay nyo. Nako, sobrang tipid talaga. Isinalang ko na nga itong lubi-lubi at inisahan ko na rin yung paglagay ng mga sangkap. Nagtabi rin ako ng kakanggata na ilalagay mamaya. Tinapang isda nga ang gusto kong isahog dyan kaso hindi ako nakabili. Kaya sardinas na munang inihalo ko. Pagkalagay ng kakanggata ay pinakuluan ko ulit yan ng ilang minuto. Inantay ko na lumambot yung mga dahon at ayan, makikita mo na halos nagmamantika na yung sabaw. Pagkatapos niyan ay kumain na muna kami dahil may pupuntahan din kami mamaya ng asawa ko. Itong niluto ko nga ay pang buong araw na naming ulam kasi 3 lang kami dito sa bahay. Hindi rin naman agad yan napapanis dalo't nagmamantika pa oh. So, kain na muna tayo! Medyo natagalan nga ako sa pag-upload ng panibagong video dahil na-busy ako ng nakaraan at kailangan ko rin asikasuhin ng mga anak ko. Mag-a-apply nga kami ngayon para kumuha ng motor. Napagdesisyonan kasi ng asawa ko na kumuha na lang ng motor para makatipid sa gasolina papunta sa kanyang trabaho. Habang nakikipag-usap ang asawa ko ay nakita ko tong blue na motor. Pero hindi na kukunin namin. Wala lang, naastigan lang kasi ako kasi para siyang NMAX din. Wizard 175 yung napili naming unit. Kasi nang nakaraan nagtatanungan kami ng asawa ko kung anong klase yung kukunin. Sabi namin yung declutch na lang muna siguro. Para mapaglagyan din ng sidecar at pwedeng magamit sa business. Tsaka hindi rin ako marunong pa mag-drive ng declutch kaya gusto ko talagang matutuhan. Pero sa ngayon ay gagamitin muna to ng asawa ko, service niya papunta sa trabaho. Uwian lang kasi siya at araw-araw ang biyahe niya papuntang Legazpi. Sinuot na nga nitong asawa ko itong long sleeve at may picture-picture pala. Sinitsitan ko at sabi ko, psst, pogi, abay abot mata ang ngiti. Hindi ganyan ang mabuti itong helmet. Siguro iniisip nito kung lalo ba siyang pupogi pag suot-suot niya ito. Kaya sa mga gusto nga din kumuha ng motor dyan, dahil nagkaroon ng racket ang lola mo, IPM is the key. Or pwede kayong mag-visit dito sa kanilang branch sa Putchao. At nationwide din sila. At hanggang dito na muna nga ang aking vlog. At ginabi na kami. Salamat sa panonood.